Sign freeze ang mga sahot ng walang taning sabi ni Marco. At isinusumpa ko ang hangin sa silid na iyon ay naging basang semento. Ang buong palapag ay tinipon sa town hall na parang magabaka para sa isang ulat tungkol sa kalagayan ng negosyo. Ngunit nang tumayo si Marco sa ilalim ng andap-andap na ilaw sa Conference B, at ibinagsak ang balita ramdam mo ito ang suntok sa sikmurang, katahimikan ang sabay-sabay na paninikip ng dibdib. Inihatid niya ito gamit ang mayabang na pananalitang pinag-aralan sa focus group na laging ginagamit ng magaduwag sa korporasyon upang magtago sa likod, mga teknikal na salita sa ekonomiya. Dahil sa macroeconomic volatility sabi, niya pansamantala naming ipapatupad ang pagtigil sa lahat ng pagsasayos sa kompensasyon. Ngunit ang sumunod na bahagi ang tumagos sa buto. Naintindihan namin na ang ilang malegasi na miyembro ng team ay maaring makaramdam na may karapatan silang umasenso dahil lamang matagal na sila rito ngunit ang pagganap hindi, ang tagal sa serbisyo, ang siyang batayan. Ngayon, legacy na miyembrong team. Hindi niya binanggit ang pangalan ko, hindi na kinailangan. Bawat ulo sa silid ay sumulyap sa akin sa loop ng kalahating segundo na parang isang reflex. Alam nilang lahat kung sino ang bumuhat sa Sinac Solutions bago pa man malaman ni Marco kung ano ang ginagawa namin. 12 taon. 12 taon ng dugot pawis. Mula sa mga server na binalutan ng duct tape sa isang inupahang garahe sa Cubao hanggang sa mga kontrata sa gobyerno na mas malaki pa sa GDP ngang maliliit na bansa. Ako ang sumulat ng compliance engine. Ako ang produkto bago pa magkaroon ng pangalan ang produkto. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Ngayon nariyan na si Marco. Si Marco na may perpektong plansadong barong at pananalitang panglingtin. Si Marco na laging nagsisimula ng kanyang mapangungusap sa bilang isang at nagtatapos sa isang mabagal at nasisiyahang pagbuga ng hininga. Si Marco na dumating 6 na buwan na ang nakalipas matapos may cash out ang nagtatak at agad na sinimulang ayusin ang talent infrastructure na para bang maupuan lamang ito sa isang lumulubog na barko? Wala, siyang binuo. Hindi niya man lang naiintindihan kung ano ang ginagawa ang produkto. Ngunit ngayon hawak niya ang mikropono at ang kapangyarihan. At tila may matinding pagnanais na tanggalin ang sinumang hindi humahalik sa kanyang singsing sa lingguhang pagpupulong. Habang ang palakpakan ay unti-unting pumapatak pilit alanganin walang lakas na kaupo lang ako neutral ang mukha ang panga, ko'y sapat na makakabali nang bakal sa higpit. Hindi ako pumalakpak. Hindi ko kailangan. Ang init sa likod ng aking mga mata ang nagsabi sa akin ng lahat. Hindi ito patakaran. Ito ay personal. Ngunit ang hindi alam ni Marco, ang hindi alam nilang lahat ay ang eksaktong sandaling ito, ang siyang pinlano ko. Hindi inasam, hindi pinangarap pinlano. Dahil maraming taon na, ang nakalipas matapos kami halos malubo dahil sa isang 4 na araw na pagbagsa ng sistema. Naupo ako sa isang plastik na upuan. Sa tapat ng naktata nanginginig ang mga kamay. Dahil sa sobrang kobra at kulang sa tulog. At nakipag-ayos ako para sa isang sugnay, isang tahimik, nakatagong maliit na sugnay. Isang sugnay na nagsasabing, kung sakaling malampasan natin ang isang partikular na kita, anuman ang pec freeze sa batyet pagbabago sa titulo, o anumang pakana ngamga MBA na gustong umabuso sa kapangyarihan, ako ay babayaran ng buo at automatiko. Ang pangako ng naktatak. Hindi ko ito naisip sa loob ng maraming taon, hanggang sa umagang iyon, nang dumating ang ulat para sa ikalawang quarter sa aking inbox at ang pinakamataas, na kita ay binilugan ng asul. Nalampasan namin ang linya. Na-trigger ang kondisyon. Ang sugnay ay aktibo na. At ngayon narito, ako nakaupo sa isang plastik na upuan nakikinig sa isang lalaking. Hindi marunong isulat ang apelyido ko na nagsasabi. Sa isang silit na puno nga,
Inhinyero na ang gawaing pinag-alayan nilang dugo. Ay walang halaga. Na kami ay naka-freeze. Luma na. Dapat talaga niyang binasa ang kontrata. Pinanot ko si Marco na uminom ng kanyang tubig na parang isang taong nag-aakalang nanalo siya. Pinanot ko ang HR na tumango-tango ang pekeng makiramay na tingin ay nakapaskil sa kanilang mga mukha na parang isang clearance sale na maskara. Pinanot ko ang aking mga kasamahan na nagpapalitan ng nag-alalang. Tingin iniisip kung paano nila ito ipapaliwanag sa kanilang mga asawa sa kanilang mga kasero sa kanilang mga sarili. Ngunit hindi ako nag-alala. Handa ako. Ang kahihiyan ay sariwa pa pampubliko sinadia tumpak. Ngunit sa ilalim nito mayroon nang nagsimulang umikot. Isang mabagal na mekanikal na peklik sa aking isipan. Hindi galit hindi pa. Magaangganyong kumakagat lamang. Isang alaala na bumabalik. Ang tinta sa sugnay na iyon. Ang mga inisyal sa gilid. Ang panulat ng natata na dumadausdo sa papel na may kasamang pagot na paktango. Tumayo ako nang matapos ang pulong kalmado mahinahon. Naktama ang aming mga mata ni Marco sa unang pagkakataon sa umagang iyon. Tumingin siya ng diretso sa akin na parabang hindi ako nakikita. Perpekto. Pagdating ko sa aking mesa nakabukas na sa aking screen ang sukne. Nakasken naka-highlight naka-bullet point. At ganun lang isinulat ng email ang sarili nito. Pagkaupo ko pabalik sa aking silya ang palapakan mula. Sa maliit na sermon ni Marco ay ginagamit ng sandata sa mga Slack thread at mga buod ng HR. Salamat sa lahat sa pag-unawa sa mapanghamong panahong ito. Isang regalo ng isang naka-freeze na sahot ang lumutang sa pribadong channel ng isang tao na parang isang lobo sa libing. Hindi ako sumagot sa anuman. Hindi ko binuksan ang aking ma-DM. Hindi humigop ng aking kape. Binuksan ko ang folder na nakabaon sa isang subdirectory ng Outlook na napakalalim na parabang nasa Narnia. Naroon ito. Com, Docs, 2017, Final. Gamitin ito. Dahil nun lagi kaming gumagawa, sa final hanggang sa dumating ang isa pang sakuna at ang sakunang nagsilang sa file na ito. Iyon ang malaking pagbagsak noong Disyembre 2016. Bumaksak ang mga server nagsigawan ang mga kliyente. Ang aming buong compliance module ay bumaliktad dahil sa isang di-autorisadong update na minadali ng isang junior PM. Habang si Marco ay marahil nasa isang networking branch na sinusubukang i-leverage ang mga synergy, ako ay nasa ilalim ng aking mesa na may kumot at isang backup drive sinusubukang buhayin kami muli na parang Frankenstein. Halos ikamatay ko ang buwang iyon. Tiyak na winakasan nito ang dalawang kasal sa team at nagpadala sa isang lalaki sa remote-only na therapy. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa palakpakan. Nahanap ko ang PDF, binuksan ito at nag-scroll. Pahina 11, talata 4, C. Font Arial 10 pins na parang isang bulong sa gitna ng buhawiin unit na rune ito. Sakaling lumampas ang Sinag Solution sa taya. 1.5 billion sa quarterly gross revenue ang empleyado na si M. Santos ay may karapatan sa isang revenue-based performance incentive na katumbas ng 75% net operating surplus na babayaran sa loob ng 30 araw mula sa kumpirmasyon ng kita anuman ang pagsasayos sa budget o peg freeze sa salary review. May papatupad sa pamamagitan ng Standard Internal Memo Protocol at hindi sakop ng discretionary override. Alam mo ba, yung pakiramdam na kung minsan ay bumabagsak ang iyong sikmura bago pa man makahabol, ang iyong utak, iyon ang tumama sa akin. Binasa ko ang pangungusap ng 3 beses. Minsan bilang isang abogado, minsan bilang isang inhinyero at minsan bilang isang babaeng kapapahiya lang sa publiko ngang isang lalaking hindi man lang nagbasa ng playbook. At binuksan ko ang ulat ng kita para sa Q2. Alam kong tumaas ang kita. Nakakuha kami ng 2 malalaking kliyente mula sa gobyerno at sa wakas ay natapos ang fintech integration.
na aming pinahirapan mula pa noong Enero. Ngunit ang makita ang numero na nakalimbek ay nakpatigil sa aking kamay sa mouse. Dega, 51.7 bilyon. 2 linggo na ang nakalipas. Nalampasan ang threshold. Aktibo ang sugnay. 5,001 bilyon. Nangangahulugan iyon ng net operating surplus na mahigit 1,340 milyon na nangahulugang. Carry the one. Ayan 2.5 milyon para sa akin minimum. At iyon ay bago pa ang mga secondary trigger. Kita mo ang hindi alam ni Marco at ang nakalimutan ng karamihan sa team ay ang sugnay na ito ay hindi lang isang one-off na bonus. Ito ang gateway drug dahil ako ang bumuangang Success Tracking Framework para sa buong Compliance Division. Ang aking sugnay ay nakahalo sa incentive model na parang labadura sa sourdough. Kung ang akin ay na-trigger ganun din ang sa iba. Mga team lead, mga project manager kahit dalawang, inhinyero na nanatiling on-call kasama ko nung impyernong linggo ng rollout na iyon. Ang kanilang mga payout ay magpapatong-patong mula sa akin. Para kang nakpatumbang ang isang domino at pinanot ang isang server room na magdilim, sumandal ako huminga ng dahan-dahan. Ang kahihiyan mula sa town hall ay kumukulo pa rin sa ilalim ng aking balat. Ngunit ngayon ay mayroon na itong hugis. Isang layunin, hindi ito tungkol sa damdamin. Hindi ito isang pakiusap, ito ay paksunod. Kontrakwal. May papatupad. At si Marco mismo ang kumabit sa kawat gamit ang kanyang maliit na manifesto tungkol sa budget freeze. Hinanap ko ang aking inbox. Paksa Contractual Addendum Execution. Acknowledged. Signoff. Nagpadala R. Follner, nagtatag, at CEO Ret. Petsa Enero 3, 2, 0, 1, 7. Kalakip panggakong nagdatag. Addendum. Final. Signed. PDF. Naroon ito, digitally signed. Counter. Initialed. Na-upload sa sariling compliance repo ng HR na nakataglay pa rin ng kanyang login credential hindi kay Marco. Na-click ako ngang forward in address ito kay Marco CC sa HR Legal at Accounting. Katawan ng email pakitingnan ang nakalakip. Ang sugnay na ito ay nananatiling aktibo ayon sa orihinal na mga tuntunin. Ang revenue threshold ay nalampasan nung Q2, epektibo nung Hulyo 3. Ang pamamaraan sa kompensasyon ayon sa memo protocol ay epektibo na ngayon. Walang hiwalang. Just checking walang. Kung pwede mong tingnan. Hindi ko pa pinindot ang send. Sa halip umupo ako ng tahimik sandali nakikinig sa mahinang usapan sa labas ning, mapader ng cubicle ang tunong ng natalong optimismo. Mga taong nagpiprint ng resume sa kanilang mga isipan. Binuksan ko muli ang file ni highlight ang suknay at nagdagdag ng isa pang linya sa email. Para sa feasibility. Clause 4,C highlighted. Pagkatapos ay pinindot ko ang send. Isinara ko ang laptop tumayo at naglakat papunta sa pantry. Hindi ko kailangang makita ang resulta. Kailangan ko lang sindihan ang mitsa. Hindi ko kailangang magsulat ng talumpati. Hindi ko kailangang mag-schedule ng pulong. Isang click lang ang kinailangan. Sa sandaling pinindot ko ang send sa reply, na iyon buo pa rin ang subject line mula sa sermon ni Marco tungkol sa talent realignment na ang katawan ay naglalaman lamang ng pakitingnan ang nakalakip na sugnay na naka-highlight sa isang passive-aggressive na dilaw para kang pumindot ng malaking pulang buton sa isang nuclear control room. Tahimik tumpak na kamamatay. At siyempre nisisi ko ang legal hindi lang ang generic na legal at Synax Solutions. Na mailbox na nakukunwari silang may nagbabasa. Hindi. Nisisi ko si Ate Clara Sandoval, ang abogadong nakaupo 3 hanay sa likod ko sa lupnang,
7 taon bago siya naging ganap na abogado at nagsimulang sumipingang batas sa kontrata na parang isang war priestess na puno ng kape na. Tinulungan niya akong i-proofread ang pangako ngang nagtatak nun. Siya pa nga ang nagsabi huwag mong hayaang ibaon nila ito. Ipapirma mo tatakan at I-counter initial. Tiyak na maalala niya. Ang email ay ipinadala sa daluyan ng dugo ngang mapanlup na organo ng Sinac Solutions. Hindi isang sigaw o isang putok. Isang tahimik na paghihiwalay ng atomo lamang. Tumayo ako. Nag-vibrate ang telepono ko ng isang beses. HR. Pagkatapos accounting. Tapos sumabog ang Slack. Maya pwede ba tayong mag-chat saglit? Hey, may segundo ka ba para mag-zoom? Urgent. Please call me. Hindi ko sinagot. Sa halip pinatay ko ang telepono, isinara ang laptop na parang nagpapatulok ng isang sanggol at dahan-dahang naglakat papunta sa pantry. Hindi ito dramatiko. Hindi ito sinematiko. Hindi ako nag-walk out. Hindi ako nag-grandstand. Gusto ko lang ang kape. Mas mabuti bago may sumubok na ipatawag ako sa isang quick huddle para ipaliwanag kung bakit ang payroll API ay kasalukuyang nakakaroon ng nervous breakdown. Walang tao sa pantry, salamat sa Diyos. Tanging ang tunog ng off-brand na coffee machine na naglalabas ng suno na kapeina at ang ugong nan ref. Nagsalin akong isang tasa naupo sa finil na bangko, kumuha ng isang mabagal sinasadayang pahigop, lasang abo at tagumpay. Sa labas ng salaming pader nakikita ko ang pagbabago sa bullpen. Mga mesa na abala sa paggalaw, mga screen na umiilaw, mga taong biglang may binabasa. Ang enerhiya ay nagbago na parang isang power outage na binaliktad. Una ba nayat pagkatapos nasa lahat ng dako. Alam ko kung ano ang kanilang nakikita. Hindi ang halaga, hindi iyon tatama hanggat hindi na cross-reference ng accounting ang ngapayot trigger, kundi ang mismong suknay. Ang mga salita ang legal na lakas sa maliit na nakaligtaang talata na iyon na kinalimutan o minamaliit ng bawat VP mula pa nung mga nagtatag. Ang hindi naiintindihan ni Marco ay ang pangako ang nagtata ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang president. Ito ay fossilized na autoridad. May bigat ito dahil nakmula ito bago pa dumating ang mga nakaswit. Bago ginawang hostage negotiation ng mga consultant ang org chart, bago pa naging mas tungkol sa cultural alignment ang mga performance review kaysa sa aktwal na code na naihatid, ang sugnay na ito ay isang relik mula sa lumang mundo. At ang mga relik ay sagrado. Sa isang lugar sa accounting may isang taong napagtatanto na ang mga automated system o automated ay naproseso na ang kahilingan dahil hindi nangangailangan approval ang sugnay. Kailangan lang nito ng isang trigger. At ang trigger iyon ay 2 linggo na ang nakalipas nang dumating ang ulat ng kita, kung mas maraming oras sana ang ginugol ni Marco sa pagbabasa ng makontrata sa halip na ma-workshop ng ma-euphemism para sa mga tanggalan, marahil ay nakita niya ang namumong bagyo. Huli na. Nanatili ako sa pantry na iyon sa loop ng 20 minuto. Humihigop lang, nanonot, naghihintay. Sinubukan ulit tumawag ni Char. Pagkatapos ay dumating ang katok. Hindi sa pinto, sa salamin. Si Liza mula sa HR. Mabait na mga mata, kinakabahang ngiti, may hawa na printout. Makikita mo ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha kahit sa liwanag. May ibinulong siya. Marahil maya o baka tulong. Kumawi lang ako at bumalik sa aking kape. Dahil ito ang tungkol sa mga legal na landmine. Kapag natapakan mo na hindi mo agad maririnig ang pagsabo, maririnig mo ang paklik. At si Marco narinig niya lang ito. Sa isang lugar sa marmol at salaming santuwaryo ng executive wing, isang printer ang sumisigaw. Hindi literal, ngunit ganun ko ito naisip. Ang mainframe ng payroll ay nagbubuga ng usok habang isang kawawang junior controller
ang mahigpit na humahawak sa isang printout na may manumerong masyadong mataas para makaroon ng kahulugan. Isang kahilingan para sa 15 milyon na idinaan sa performance incentive portal, may timestamp, may flag at ipinadala nang walang kahit isang taong nag-aproba dahil hindi kailangan ng approval ng SUKNE. Ito ay self-executing. Nang malampasan ng kita ang threshold at isinumite ko ang internal memo protocol, pumutok ito na parang isang missile na nakaki sa aking batch number. At ang isang ito ay tumama ng malakas. Kita mo ang sugnay na iyon? Ay hindi, para sa isang tao lang ito ay isang multiplier na nakapalop sa incentive model. Nung magataw na ako pa ang mano-manong nakukod ng mag-KPI trigger dahil wala pang UI ang platform, na alala ko na ipinaglaban ko ito sa war room. Kung ang ating mga sukatan ay lumampas sa mga projection, lahat na humawak sa module na iyon ay karapat-dapat sa isang bahagi. Product engineering kahit support, kung sapat ang nalog nilang ticket sa integration rollout. Hindi nabasa ni Marco ang alinman diyan. Malamang hindi niya man lang alam na mayroon tayong mga performance link payout tree na nakabaon sa lumang code. Masyado siyang abala sa pag-ayos ng nga slide deck at pag-usap tungkol sa total addressable market capture, samantala ako ang arkitekto ng sistema na kakabit lang niya. At ngayon naputol na ang kawat. Nakping muli ang aking Slack isang beses lang sa pagkakataong ito. Tinanong ngang CFO ang tungkol sa iyong suknay. Naisip kong, dapat mong malaman. Ati, Clara, legal. Pagkatapos ay tumunok ang aking desk phone. Wala nang gumagamit ng ma-desk phone, ngunit kapag ginawa nila laging masama ang ibig sabihin. Maya Santos, sabi ngang matigas na boses. O nice kang makita ngang CEO ngayon din. Hindi ko tinanong kung sino ang CEO, isa lang ang mayroon kami at hindi siya nagpapatawag ng mga tao. Maliban na lang kung may nasusunog o kung nanalo kami ng kontrata na napakalaki na kailangan ng mga NDA na kasing kapal ng Biblia. Tumayo ako. Ang paglalakad papunta sa executive floor ay hindi malayo, 2 palapak lang pataas lampas sa mga may frost na pinto na may mga security badge at sa reception desk na laging amoy lavender at takot. Ngunit parang ang haba ngang pasilyo. Paglabas ko ngang bullpen, lumingon ang nga ulo. Ang ilan ay nakunwaring nakatingin sa kanilang ga screen, ngunit sumusunod ang kanilang gamata. Isang junior engineer na sinanay ko nung nakaraang taon ay kumurap 2 beses na parabang papunta ako sa isang bitayan. Huminto sa kalagitnaan ng pangungusap ang isang usapan sa marketing. Ang pinto ngang aking sariling manager si Marco ay nanatiling nakasara. Duwag, tumunog ang elevator. Nang pumasok ako, naroon na si Liza, mula sa HR nakatitik sa manumero ng palapak na parabang maililigtas siya nito. Ngumiti siya nang hindi nagtatama ng tingin. Hindi ko na sinubukang punan ang katahimikan. Nang bumukas ang mga pinto sa ika-9 na palapak, nagbago ang enerhiya. Mas tahimik ang hangin, mas malinis ang mga pasilyo, carpet na nagpapahinang ng tunog. At naroon siya, si Ricardo Salcedo, CEO, ang uri ng lalaki na hindi kailangang magtaas ng boses dahil mas malakas magsalita ang kanyang net worth kaysa sa anumang speakerphone. Hindi siya nakabihis para sa giyera. Slacks nakarolyong manggas, walang kurbata. Mukha siyang mas inis kaysa galit, na parang isang taong napagtanto, na naiwan niyang bukas ang kalan ngunit hindi alam kung aling burner. Maya sabi niya itinuturo ang panloob na opisina. Pumasok ako. Ang conference table ay may 2 upuan lamang na may tao, si Ricardo at ang CFO si Benny. Mukhang nakakita si Benny ngang isang rakun sa kanyang nga dokumento ngang buwis. Ipinapalagay kong nakita mo na ang kahilingan, tanong ni Ricardo sa kanya. Itinaas ni Benny ang isang papel. 18 million na trigger na automatiko nakatali sa Clause 4,C, Appendix B, crosslink sa mga Legacy Incentive Protocol mula Pakinggan mo to 2017.
Ilan pasam nga ito ang aktibo wala akong sinabi. Lumingon si Richardo sa akin. Ginamit mo ang pangako ngang naktatag. Tumango ako. Inihampas ni Benny ang papel sa mesa. Hindi lang sa kanya Richardo. Tinatamaan ng suknay na iyan ang buong dibisyon. Ang kanyang performance ay nag-trigger ng isang web ng secondary. 10 miyembro ng Team 5 bonus na higit sa 97 milyon dalawa ang papalapit sa 18 milyon. Ang ating Q3 variance ay sumabo na. Itinaas ni Ricardo ang isang kamay para patahimikin siya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Sinasabi mong lahat nga ito ay legal. Kinuha ko mula sa aking folder. Ang orihinal na kontrata na may counter-signature inilatak ito sa mesa na parang isang royal flush. Walang drama, walang paliwanag. Tiningnan ito ni Ricardo ng isang beses pagkatapos ay tumango kay Benny. Legal ito. Sumandal si Benny sa kanyang silya na parang sinuntok sa dibdib gamit ang isang stup ng seke. Natahimik ang silid. Yumuko si Ricardo pinakrus ang kanyang madaliri. Ang kanyang boses ay sinusukat. Bakit ngayon tinitigan ko siya ng diretso sa mata? Dahil pinahirapan ko ito. Dahil hindi ko gusto na binubura ako sa harap ng aking team. Nanigas ang kanyang panga. Pagkatapos, ay tumingin siya sa pinto sa likod ko at sinabi papasukin mo si Marco. Pumasok si Marco sa silid na parang isang lalaking sinabihan na mag-report para sa isang sorpresang birthday party at sa halip ay nakakitangang isang granada na nakaupo sa cake. Inayos niya ang kanyang kwelyo ang 2 beses mabilis na tiningnan. Ang mesa at agad na nakatuon sa dokumento sa harap ni Ricardo, isa na may pangalan ko sa itaas at mga inisyal ngang naktatak sa ibaba. Hindi ako tumayo. Hindi ko siya binati, pinanut ko lang siyang umupo. Sa tapat ko na parang isang hinatulang lalaki na naglalagay ng sariling piring. Naklik ang pinto sa likod niya. Si Benny namumula pa rin ang mukha mula kanina ay malakas na itinapik ang kanyang panulat sa mesa. Marco, sabi ni Ricardo nang hindi tumitingin. Alam mo ba kung ano ito? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig marahil upang magsimula sa isa sa kanyang nga ensayadong pag-iwas. Pinutol siya ni Benny sa pamamagitan ng paghampas sa pindutan ng speakerphone. Sumabog ang boses ng CFO sa silid nasa kalagitnaan ng pangungusap at ng gagalayti. Autorisa nito, mayroon tayong 18 milyon na wire request na halos nasa bangko na na-trigger ng isang suknay na hindi ko man lang alam na umira. Walang override para sa freeze maliban kung ito ay kontrakwal. Pinapakuha ko na sa aking team ang bawat dokumento mula bago ang 2018. Ngayon dahil tila naglalaro tayo ng monopoly gamit ang totoong pera dito. Si Ricardo kalmado pa rin ay sumagot, kontrakwal ito. Nakaroon na isang paginto patay na hangin na sapat na makapal upang nguyain. Pagkatapos tahimik inabot ko at idinulas ang orihinal na kopya na kontrata sa mesa. Naka-highlight na suknay basang pirma ko sign ni Richard Follner ang naktatak mismo. May petsa na verify legal na may bisa. Hindi man lang sumulyap si Richardo kay Marco bago muling nagsalita. May sugnay si Maya, isa na hindi mo isinaalang-alang. Gumawang ang tunok si Marco na nasa pagitan ng isang tawa at isang ubo. Isang sugnay, ano ba naman? Ito ay isang internal payout, freeze, hindi isang performance review. Pinapayagan kaming itigil ang discretionary bonus. Hindi ito discretionary, sabi ni Benny sa speaker. Ito ay isang triggered event clause. Kakapaliwanag ko lang sa aming lead auditor na ang aming internal system ay nagruta nga 6 na figurang bonus dahil nabigo ang iyong departamento na i-audit ang mga legacy na tuntunin sa kompensasyon. Sa wakas ay tumingin si Ricardo kay Marco. Sinuri mo ba man lang ang manlegacy na kontrata bago mag-issue ng freeze? Nagbago ng posisyon si Marco sa kanyang upuan
Akala ko ay ginawa ng finance. Ong legal. Pumasok ang boses ni ate. Clara ngayon, ang kanyang tono ay parang malamig na salamin. Nasa legal ang maiyon. Hindi ka lang nagtanong. Hindi ko alam na nakapatch in siya. Ipinapaliwanag nito ang lihim na ngiti na ibinigay niya sa akin sa salamin nang umakyat ako. Hinihintay niya ito. Pinahit ni Marco ang kamay sa kanyang buhok. Isang kitang-kitang pangingini ngayon sa kanyang tuhod. Tingnan mo, hindi ko akalain na ang isang sugnay na tulad niyan ay may papatupat pa. Ilang taon na ang nakalipas. Nakaroon na tayo ng 5 funding round mula noon. Kumpletong organizational restructure. Wala sam nga iyon ang napapawalang bisesam nga pinirmahang kontrata, sagot ni ati, Clara. Diyos ko, bulong ni Benny. Hindi lang pinirmahan itong natata bumuo siya ngang isang payot web na nakatalisam nga KPI. Para itong isang Rube Goldberg machine ng nga bonus, lahat ay nakatago sa paningin ng lahat, kumurap si Marco. Maari, nitong maubos ang incentive pool. Natahimik si Ricardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumandal ang katat ng kanyang silya, ay umingit sa ilalim niya. Kung gayon sa susunod, huwag kang freeze ng sahot nang hindi tinitingnan kung sino ang iyong fine freeze. Wala akong sinabi ni isang salita. Hindi ko kailangan. Ang bigat nga aking dokumento ay nakaupo sa gitna ng mesa na parang isang kargadong baril at walang sinuman kahit si Marco ang sapat na tanga upang makipagtalo sa gatilyo nito. Nagbago ang kontrol at alam itong lahat sa silid. Si Marco ay gumuguho hindi sa isang sinematikong punong luhang pagkasira kundi sa mas tahimik na uri. Ang uri kung saan ang isang lalaki ay nagsisimulang kumurap nang madalas kung saan ang kanyang salita ay nakakabuhol-buhol na parang sinusubukang takasan ang isang firing squad. Ang uri kung saan lumiliit ang silid at humahaba ang mesa at ang kontratang nakaupo sa harap niya ay biglang tumitimbangang 1,000 libra. Hindi ko alam ang tungkol sa sugnay, sabi niya ulit sa pagkakataong ito ay medyo mas mahina na para bangkong ibubulong. Niya ito ang pangungusap ay magiging hindi gaanong kaawa-awa. Walang neckfleck nito sa panahon ng pag-aral sa freeze. Hindi ang finance, hindi ang HR, hindi ang legal. Hindi kumibo si Ricardo, hindi man lang kumurap. Kalmado niyang ipinakpatong ang kanyang makamay sa harap niya at sinabing, trabaho mo iyan, Marco. Hindi ito malakas. Hindi ito galit, ngunit tumama ito na parang martilyo ngang isang hukom. Halos makita mo ang dugo na nawawala sa mukha ni Marco. Hindi siya binibigyan ng CEO ng puwang para makawala. Binibigyan siya nito ng lubid. At si Marco sa kanyang karaniwang sobrang tiwala sa sarili ay nasa kalagitnaan ng pagtatali ng silo. Ngunit ang nga kontratang ito ay lumahindi na napapanahon. Ipinapalagay, sigaw ni Benny. Ang boses ay nangginginig pa rin sa speakerphone. Ipinapalagay na ang isang freeze memo ay hindi kailangang ay cross-check sa mga individual na performance clause. Diyos ko, wala ka sa sales na sa ops ka. Alam mo ba kung anong departamento ang pinamumunuan mo? Bumukas ang pinto sa likuran namin na may napakabining pek-click, pumasok ang HR. Si Liza ulit sa pagkakataong ito ay may hawak na makapal na folder. Ang kanyang ekspresyon ay matigas, formal na parabang tumanda siyang 10 taon sa loop ng 10 minuto. Nahanap namin ito, simpleng sabi niya. Inilatak niya ang dokumento sa harap ni Ricardo. Parehong kopya ang naibigay ko na, ngunit ang isang ito ay direktang nagmula sa archival system ng HR. May timestamp na verify, may tag na aktibo. Sa ibabaw nito ay isang sticky note. Ang sariling mga inisyal ni Marco na nakasulat sa itim na tinta mula sa kanyang onboarding review 5 buwan na ang nakalipas. Nagsalita muli si ati. Clara, sali niya. Inisyalan mo ang dokumento, Marco. Kinilala mo na ang kontrata ni Maya ay kabilang sa mga nangangailangan ng espesyal na atensyon. Nalog ito sa iyong 3 linggo. Ako, marahil ay nakaligtaan ko. Hindi nagtaas ng boses si Ricardo. Hindi niya kailangan. Hindi mo ito nakaligtaan. Minalit
mo ito. At pagkatapos sa unang pagkakataon mula, nang tumapak ako sa silid na iyon lumingon si Marco upang tingnan ako. Tingnan talaga. Iniwasan niya ito hanggang ngayon nakatuon sa kontrata sa speakerphone sa pader sa likod ng ulo ni Ricardo. Ngunit ngayon natakpuan ng kanyang mga mata ang akin. At ang nakita niya, Run ay, hindi pagmamayabang, hindi galit, hindi man lang kasiyahan. Ito ay katiyakan. Ang kalmado malamig na parang yelong katahimikan ng isang taong pinagdudahan binaliwala, hindi iginalang at naghintay. Nahintay hanggang sa eksaktong sandali kung saan ang talim ay hindi lamang hihiwa, ito ay aalingaw-naw. Hindi ako ngumiti. Hindi ako kumurap. Umupo lang ako roon tahimik at hindi matinag habang napagtatanto niya kung ano ako ang bahagi ng pundasyon na hindi niya kailanman inabalang suriin bago gibayin ang bahay. Nabasak ang kanyang boses nang subukan niyang muli. Tingnan niyo, baka pwede nating i-defer ang bayad, mag-issue ng bagong memo, ay recategorize ang suknay. Hindi, sabi ni Ricardo. Marco, dada ni Benny, manahimik ka na. Maging ang postura ni Liza ay nagbago. Hindi na isang HR rep, mas isang tahimik na saksi sa isang libing. Ang katahimikan ay humaba, at hindi ito alanganin. Ito ay surgical tulad ng mas segundo sa pagitan ng tibo, ng puso at flatline. Sa wakas itinula ni Ricardo ang kontrata pabalik sa mesa patungo kay Marco. Hindi ito mawawala at ganon din siya. Walang nagsabi nito ng malakas ngunit ang implikasyon ay mabigat. Hindi ikaw ang kinabukasan dito. Siya. Lumunok ng malalim si Marco. Ang kanyang nga balikat ay bumaksak. Bumukas ang kanyang bibig pagkatapos ay naksara. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay habang inaabot ang papel na alam na niyang hindi niya mababawi. Ito ang sandali, ang eksaktong malamig na yelong sandali kung saan napagtanto niya na hindi lang siya natalo sa isang round. Nawalan siya ng kontrol. At ako, hindi ko na kailangang magsalita. Nanalo na ako. Nagsimula ito, tulad ng lahat, ng revolusyon tahimik at may Excel. Pagbalik ko sa aking mesa, ang aking inbox ay nakniningning na parang Christmas tree na nakakonekta sa bateryang kotse. Walang masubject line, isang hanay lang ng pwede ba tayong mag-usap at okay ka lang ba at anong nangyari. Hindi ko sinagot ang alinman sama ito. Hindi sa simula. Dahil sa kabilang panig ng bulpen ramdam kong nangyayari ito. Ang kakaibang kuryenteng katahimikan kapag may nagbago sa ilalim at lahat ay nakukunwaring wala. Ang nga taong nakayuko kalahating oras na ang nakalipas ay nagisken na ngayon ngang ma-PDF. Nagsimulang umugong ang ma-printer queue. Ang nga status sa Slack ay nakpalit-palit mula away tapos offline, tapos bumalik ulit na parang mga nerbiyosong kaba. Pagkatapos ay dumating ang una. Isang direktang mensahe mula kay Jonah, ang dev lead, dalawang hanay ang layo. Talaga bang na-trigger mo? Isang saglit ang lumipas. Paano? Tinitigan ko ang screen sandali pagkatapos ay nag-type ngang 3 salita. Basahin niyo ang kontrata niyo. Walang emoji. Walang kasunod. Iyon lang. Lumipas ang 1 minuto. Pagkatapos 5. Pagkatapos sabay-sabay nagbago ang temperatura sa silid. May isang taga-DevOps na tumayo at bumulong, impossible. Sapat na malakas para marinig ng 2 katabing pot. Sa may glass whiteboard, binuklat ng isang junior product manager ang kanyang HR onboarding binder na parabang isang misteryosong nobela. Sa tapat niya, 2 data analyst ang sabay na nagbukas ngang kanilang nga compensation spreadsheet. Ang nga highlighter tool ay kumikislap na parang mga espadang hinuhugot. Kumakalat ito. Kita mo, hindi lang ako ang nag-alay ng dugo para sa kumpanyang ito nung ito ay pinagdikit-dikit pa lamang ng chewing gum, hindi bayat na overtime at mga kahon ng pizza. Hindi lang ako ang nanatili matapos mag-cash out, ang mga nagtatag at dumating ang nga private equity guys. Kasama ang kanilang mga sterile na culture deck at synergy workshop. At tiyak na hindi lang ako ang may mga nakatagong sugnay. Lahat kami ay pumirma ngang
Aming sariling nga kasunduan nga sugnay na nakatali sa mga retention, milestone security uptime, revenue gate client onboarding threshold mga bagay na parang pantasya noong ikatlong taon at biglang hindi na gaanong malayong mangyari sa ikalabindalawang taon. Ngunit walang nakakaalala sa mga iyon hanggang sa ginawa ko. Pagsapit ng alas 3 ng hapon na tahimik na ang HR. Nagdilim na ang legal. Mas maraming hit ang company wiki kaysa sa pampublikong pahina ang produkto. May post ngang link sa archive contract portal sa isang pribadong Slack channel na tinatawag na mga alamat ng sinag. Isang pangalan na naisip namin noong 2016, matapos malampasan ang audit debacle kung saan kalahati ng aming dev environment ay na-flag ng gobyerno. Ngayon binubuhay ito muli bilang isang war room. Muling nakmensahe si Jonah. Ang sugnay ko ay nakatali sa uptime. Nalampasan natin iyon nong nakaraang buwan. Dapat ko bang isumite type ako? Kung may papatupat hindi ka nagsusumite. Ginagamit mo. Tumugon siya ang isang keyboard, smash ang isang taong malapit ng sumabog. Pagkatapos ay dumating, ang totoong mensahe isa na tumama na parang tambol sa aking dibdib. May sinimulan ka? Hindi siya nakamali. Alas, 4:12 ng hapon isang all-staff email ang dumating. Ang tono ng HR ay manipis na nakatagong gulat na sinusubukang magpanggap na nakakapanatak na gabay. Kasalukuyan naming sinusuri ang mga makasaysayang kontrata upang matiyak ang pagkakahanay sa kasalukuyang mga balangkas ngang kompensasyon ng organisasyon. Mangyaring iwasan ang pagsusumit ng mga independenteng kahilingan na may kohnayan sa sugnay hanggang sa makumpleto ng compensation committee ang audit nito. Pinahahalagahan namin ang inyong pasensya. Pagsasalin sinusubukan nilang takpan ang isang butas sa dam gamit ang chewing gum. Alas 5:08 gram hapon nawala ang pangalan ni Marco sa Slack. Pagsapit ng 5:10 nawala ang kanyang titulo sa internal directory. Alas 5:14 isang admin sa HR na hindi ko nakausap. Sa loob ang 2 taon ay nagpadala sa akin ng isang mensahe. Naka-administrative leave siya. Walang konteksto, walang paliwanag. Iyon lang. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagmayabang. Ngunit nang tumayo ako upang mag-inat naging mas tahimik ang bulpen hindi sa takot hindi sa pakalito. Pakilala. Dahil sa pagitan ng pag-trigger ng sugnay at pagsabog, ngang wire request hindi na lang ako si Maya mula sa compliance. Iba na ako ngayon. Isang simbolo, isang babala, isang kislap. At ang Sinag Solutions. Naalala na lang nito kung sino ang nagtayo nito. Ang pahingi ng tawad ay dumating sa anyo ngang isang sobrang may embos na logo na idinula sa aking mesa ni Liza. Mukhang gising siya sa loob ngang 36 na oras at tumanda ng 5 taon sa huling 2. Walang email, walang Slack ping, isang tahimik na paglalakat lamang, isang folder sa kamay at isang malambot na ito ay mula sa HR at sa CEO. Sa loob isang pahinang formal na pahayag, 3 pirma, letterhead ng kumpanya na may watermark, na napakamahal, na marahil, ay may sariling social security number. Ang masalita ay malutong pinakintap tinanggalan ngang pakakasala ngunit babat sa profesionalismo ngang pananagutan. Kinikilala namin ang pakukulang sa kontrakwal na may kinalaman sa iyong pangako, nagtatag at kinikilala ang hindi nararapat na stress na dulot ng kamakailang freeze memo. Mangyaring tanggapin ang formal na pahinging ang tawad na ito sa ngalan ng Sinag Solutions. Kami ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pamumuno at mga kontribisyon. Tiniklop ko ang sulat at ibinalik ito sa sobre na parang isang relic. Hindi dahil mayroon itong emosyonal na kahulugan kundi dahil ito ay patunay. Patunay na minsan may sumubok na burahin ako at sa halip inukit ko ang aking mga inisyal sa mismong pundasyon. Kinabukasan tinawag ako ni Ricardo sa boardroom. Walang calendar invite, isang mensahe lang mula sa kanyang assistant.
Nais ka niyang makausap ng pribado. Nang pumasok ako nasa dulong bahagi siyang mesa. Walang kurbatan nakarolyo muli ang mga manggas humihigop ng isang bagay na kahina-hinalang mukhang uri ng whisky na nakalaan para sa mga pagdiriwang ng o mga libing. Itinuro niya ang upuan sa tapat niya na parabang maglalaro kaming chess. Maya sabi niya salamat sa hindi paksabo ng buong bagay. Nagtaas akong kilay. Ngumisi siya. Maari mo sanang gawin. Maari mo pa rin. Ngunit hindi mo ginawa. At may ibig sabihin iyon. Wala akong sinabi. Hindi ko kailangan. Yumuko si Ricardo nga palad ay nakapatong sa mesa. Wala na si Marco. Opisyal na. Bumoto kaninang umaga. Kailangan natin ngang bagong pinuno ng OPS. Isang taong nakakaintindi sa mga butong lugar na ito. Isang taong hindi tinatrato ang legacy team na parang kalat. Tumingin siya sa akin at sinabi ito ng malinaw. Tatanggapin mo ba ang posisyon sandali hinayaan ko itong nakabitin doon, ang alok ang kapangyarihan. Inisip ko ang 12 taon ng dugo code at duct tape, tungkol sa matiga 00 madaling araw na matawag sa krisis ang team dinner na kami mismo ang nagbabayat ang paraan kung paano namin pinatakbo ang lugar na ito na parang isang barko ang pirata na may misyon. At pagkatapos ay umiling ako. Gusto ko ang team ko, sabi ko. Gusto ko ang produkto. Ayokong pamahalaan ang isang departamento na puno ng taong kailangang paalalahanan kung paano gumagana ang lugar na ito. Tumango siya na parabang inaasahan niya iyon. Patasabi niya, kung gayon ano ang gusto mo hindi ako nag-atubili. Buong kabayaran. Hindi lang sa akin. Sa lahat ng nasa aking bonus tree. Walang parusa, walang pakaantala. Retroactive sa simula ng quarter. Kumurap si Ricardo. 6 na figura ang pinag-usapan mo. Pinag-usapan ko ang pagpaparangal sa mga taong nagdala sa atin sa mtali 1.7 bilyon. Tumingin siya sa mesa pagkatapos ay bumalik sa akin. Sige. Walang laban? Walang negosasyon. Iyon lang. Tumayo ako para umalis. Hindi niya, ako pinigilan bahagya lamang itinaas ang kanyang baso habang ako ay papalabas. Pabalik sa ibaba na daanan ko ulit si Liza. Binigyan niya akong isang tingin na parang nakakita siyang isang multo o marahil isang multo na ngayon ay namumuno sa compensation committee. Hindi ako bumalik sa aking mesa. Sa halip dumiretso ako sa war room ngang binuhay ng alamat ng sinak na Slack channel at neckpost ng isang screenshot ng memo na katatanggap ko lang mula sa payroll. Buong distribusyon aprobado ang mapayout. Isang inhinyero ang sumagot ng wala kundi isang gif ng isang taong nagsisindi ng posporo sa slow motion. Idinagdag ni John na hindi mo lang kami iniligtas, pinaalala mo sa kanila. Si Ate Clara tahimik hanggang ngayon ay nagpost ng isang pangungusap. Sa susunod na, subukan nilang burahin ang isang tao mag-isip sila ng 2 beses tungkol sa fine print. Nag-log off ako para sa araw na iyon. Hindi dahil tapos na ako kundi dahil nanalo na ako. Ang huling pulong na pagsusuri ay dapat sanay karaniwan. Pagtatapos ang quarter check-in finance legal HR product isang dosenang pinuno ang departamento na nakukunwaring makakasundo, habang sa lup-lup ay nagahasa ang magkutsilyo. Karaniwan hindi man lang ako dapat nasa silid. Ngunit hindi ito isang normal na quarter at hindi na lang ako si Maya mula sa compliance. Hindi ako umupo hindi na kinailangan. Tumayo ako sa may pintuan, may hawak na kape perpektong nakaposisyon upang makita ang lahat ang mga mukha, ang body language, ang ngabitak. Si Ricardo ay nakaupo sa dulongang, mesa kalmado pa rin binubuklat ang isang nakaprint na deck na walang sinuman ang talagang pakialam. Si Benny ang CFO ay nakadialin muli sa speaker ang boses, ay matalas na mula sa anumang laban na katatapos lang niyang labanan sa payroll at si Marco. Naron si Marco. Walang nameplate, walang laptop, isang legal pad lamang sa harap niya na parabang kukuha siya nga mga tala sa sarili niyang pagbitay.
Hindi dapat siya naroon technical na naka-administrative leave ngunit may isang taga-itaas marahil na nagpilit para sa feasibility o continuity. Kaya ngayon nakaupo siya sa sulok hinubaran ng titulo pinapanood ang silit na dati niyang pinamumunuan na parang isang lalaking sumisilip sa sarili niyang obituaryo. Umugong ang speaker. Ang ati 18 milyon na wire na iyon sabi ni Benny ay ganap na lehitimo. Ang sugnay ay hindi matitinag suportado ng pirma ng nagtatag legacy, napatakaran at automated protocol. Nakumpleto na ang audit sa payout 3 at bawat na trigger na bonus ay na cross-verify. Walang pagbawi, walang pagkaantala. Tapos na tayo diyan. Mga bulungan sa silit, ilang mga sulyap sa gilid, walang gustong maging una na magsabi kung ano ang susunod ngunit ginawa ito ni Benny. Gayon pa man dagdag niya ang boses ay bumabang isang oktabanais kong paliwanag para sa freeze memo na nagsimulang sa kunang ito. Dahil wala-wala sa ating maaprotocol ang nagsasabing ang isang pinunoeng departamento ay maaring unilateral na suspindihin ang performance incentive ng walang contract review. Ang memo na iyon ay walang ingat at halos mag-trigger ito ngang isang compliance breach, katahimikan. Hindi tumingin si Ricardo sa sinuman. Inabot niya lang pinindot ang mute button sa speakerphone at sumandal sa kanyang silya. Pagkatapos dahan-dahan sinasadya umikot siya sa kanyang upuan hanggang sa direkta na siyang nakaharap kay Marco. Hindi gumalaw si Marco, hindi kumurap. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nag-iwan ng isang masamang, kulay abon na kaputlaan na mukhang isang tibok ng puso na lang ang layo mula sa pagbaksak. Sinubukan niyang umupo ng mas tuwid na parabang ang postura ay makakabawi sa nakaraang linggongang pagdurugongang. Respeto. Nagsalita si Ricardo. Isang salita. Ipaliwanag mo. Nag-freeze ang silid. Hindi isang matapora, hindi isang pajayabang. Nag-freeze ito na parang may pumindot ng pause sa bawat taong naroon. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, isinara ito pagkatapos ay sinubukang muli. Akala ko ay. Naghihigpit tayo ang budget nautol niyang sabi ang boses ay. Halos isang bulong. Mga kondisyong mahirap burn rate. Kailangan nating unahan. Tigil. Hindi sumigaw si Ricardo. Hindi niya kailangan. Ang kanyang boses ay yellow. Nag-issue kang freeze ng walang basbas ng legal ng finance nang hindi sinusuri ang kahit isang legacy na kontrata. At nang ang isa sa pinakamahalagang sugnay sa kasaysayan ng kumpanyang ito ay automatikong gumana, sinisi mo ang lahat maliban sa iyong sarili. Walang sinabi si Marco. Nakaupo lang doon, ang mga mata ay palipat-lipat patungo sa pinto patungo sa akin ngunit hindi kailanman ganap na umaabot sa aking mukha. Nakatayo ako ron, mainit ang kape sa aking kamay, walang ekspresyon, walang ngisi, nanonot lamang. Ang lalaking nagpahiya sa akin. Ang lalaking nag-alis ng mabonus ng aming team sa isang pindot at isang ngisi. Ang lalaking tumawag sa aming legacy talent na parabang isang paninirang puri. Ang lalaking nagtayo ngang isang tore mula sa kayabangan at nakalimutan na ang mga pundasyon ay nabibitak. Hindi siya pinapagalitan, inililibing siya. Walang nagsalita para ipagtanggol siya. Hindi ang HR, hindi ang finance. Maging ang kanyang asistan na hindi pumasok sa trabaho mula nang matrigger ang suknay. Hindi na ito isang pulong. Ito ay isang eulohiya. Humigop ako ng aking kape, huling sinulyapan ang hungkak na lalaki sa sulok at umalis. Walang mic drop, walang huling linya, katahimikan lamang. Dahil ang ilang matagumpay ay hindi nangangailangan ng talumpati. Umaling-angaw ang maito ng kusa.